tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Amen. So, ngayong umaga po, I would like to share to you Sino nakarinig na ng GSM? Ano ba yung GSM? Ang gusto ko i-share sa inyo ay GSY. GSY. Ano yung GSY? Sabihin mo GSY. Na pag nakita mo, di ba pag may problema, tara GSM tayo. Ano yung GSM? Ano GSM? Ha? Nebra San Miguel. Di ba? Tara GSM tayo. Pag may problema, di ba GSM? Pag may problema, sabihin mo GSY. Ano ibig sabihin ng GSY? God sees you. Amen. Sabihin mo, God sees you. Amen. When was the last time you have been so down? Sino dito nakaka-experience na down ka? You feel that you are unloved. You feel that you are unloved. No? Unwanted and unimportant. Yan po yung mga struggles natin. No? Struggles ng mga misis, struggle ng mga mister, struggle ng mga anak, struggle ng mga estudyante. But I want to give you this message. The Lord is telling you that God sees you. Amen. Hindi yan lingid sa kaalaman at sa paningin ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Amen ba? And in Exodus 14:14, nakalimutan kong no? Sandali lang po. Kausapin mo muna yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka na bang 3 Bs? Ayan, dyan sa ko na lang, sa GC GC namin. Sa GC natin. Anyway, yan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, GSY. God sees you. Amen? So, ang galing ng mga primary, mayroong notes na. Automatic notes ng mga primary. Okay, andyan na lahat yun. So GSY, God sees you even when you felt unloved, you feel unwanted, and you felt unimportant. Amen? So hindi lingid po, hindi baliwala sa Diyos kung anong pinagdadaanan mo. Ang sabi din po sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will gonna fight for you. You only need to be calm and you need to be still, be silent. Amen. Kalma ka lang. Dadating ang rescue ni Lord. Dadating ang deliverance ng Lord. Ang sabi sa New King James Version, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Paglalaban ka ng Panginoon. No? Ipaglalaban ka ng Panginoon kahit ano pang sitwasyon mo. And even you are imperfect, even kung ano man yung mga nagawa mo nung nakaraan, but God sees you as a very important person. Amen? Kaya wag kang magtatampo kay Lord, wag kang mag-suicide, no? Wag kang gagawa ng anumang bagay that will harm yourself. Amen? Because you are so important in the Lord and He is ready to fight for you. Pwede po ba tayong yumuko at manalangin? Panginoon, salamat po sa umagang ito. Continue to bless our hearts. May we perceive and may we receive, God, the greatest love of all, and that is your love. Lord, let the blood of Jesus continue to flow down in our lives and the power of the Holy Spirit and give us wisdom and understanding about the truth of your promises, about the truth of your love. Thank you so much, Lord, and we give you back the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Ito po mga kapatid, no, mga anak, this is the truth that God is ready to fight for you. Amen. Even you felt that you are alone, God is ready to fight for you. God is with you. God sees sa ginamit po yan ni Hagar. Kilala niyo si Hagar, the maid servant of Sarah.
during the time that when she was unwanted, yung sinend out siya ni Abraham, yung pinalaya siya ni Abraham kasi nga nagsiselo si Sarah, no? Dahil si Hagar ay nagkaanak na, siya wala pa. So medyo nagkagulo sa pamilya. Eto si Hagar, medyo pasaway din, no? Nung nabuntis siya, dinridicule niya, no? Inasar-asar niya, binuli niya si Sarah, kaya pinalaya siya. No? Kaya yung pride ay hindi makakabuti talaga at maganda hindi magandang kakahinatnan 'yan. So kaya kahit anumang pabor ang ma-receive mo, remain humble. Say remain humble. So yun ang medyo flaws ni Hagar, nagmalaki siya. Pero during the time na siya ay down, the Lord meet him. Kaya nga sinabi niya doon sa lugar na, this is El Roi. Sabi niyo nga, El Roi. El Roi means God sees. And sabi po sa Psalm 34:18, God is so close to the broken-hearted. Amen? Now, God is close to the broken-hearted. Hindi sinabing God is close to the perfect. But God is close to the broken-hearted. Kaya kung broken ka ngayon, no, you can expect that God is so close to you. Kaya huwag kang tatakbo, huwag kang lalayo sa Diyos kasi alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, kung ano ang iyong mga pains. God wanted to be so close to you to give you the comfort and the direction. Amen? Tignan niyo po kay Hagar, basahin po natin yung story niya sa Genesis chapter 16, verses 7 to 15. We can consider the Hagar as, it seems that she is a victim. No? She is a victim here. Kasi syempre servant siya, no? At siya ay ibinigay kay Abraham. Yung servant, siya ay servant, binigay siya kay Abraham para siya ay magkaanak. No, and then, the story is, nung nagkaanak siya, yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, nagmalaki, kaya pinalayas. Tama? So parang nasa sitwasyon siya na hindi niya gusto. Wala siyang control. Tama? So sabi po dyan, basahin natin, now the angel of the Lord found her by a spring water in the wilderness. Ito na yung pinalaya siya. By the stream on the way to Shur. And he said, Hagar, Sarai's maid, where have you come from and where you are going? She said, I'm running away from the presence of my mistress Sarai. Ito na, no? Nandun na siya sa disyerto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Imagine mo, buntis siya, di ba? Mahirap magbuntis. And nandun siya, mag-isa lang siya. He was isolated. He was alone. She was alone. And the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself under her hand. Binigyan ng instructions ng angel si Hagar. Sabi niya, bumalik ka dun sa amo mo. Magpa-submit ka. Then the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendants exceedingly so that they shall not be counted for multitude. Grabe ang napakabuti ng Panginoon. He sees us in our brokenness. Instead na hindi sinabi ng anghel, ikaw kasi, ganito ka kasi, di ba? Walang condemnation, walang paninisi. Instead, out of her brokenness, siya ay kinomfort at binigyan pa ng promise na yung descendant niya will multiply. And sabi diyan, and the angel of the Lord said to her, behold, you are with child, you shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has heard your affliction. God sees our pains. God sees our affliction. God sees our misery. He shall be a wild man. His hand shall be against every man, and every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his brethren. Then she called the name of the Lord who spoke to her, you are the God who sees. Kaya nga ito po ang ating title, God sees you. God can see, God can hear. For she said, have I also here seen him who sees me? Therefore, the well was called Bir Lahai Roi. Observe, it is between Kadesh and Bered. So Hagar bore Abram a son, and Abram named his son
whom Hagar bore Ishmael. Kaya nga God is so gracious. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is so gracious. No? Kaya nga tayo, kinokorek tayo at dinidisiplina, pinapunish tayo ng Lord not according to what we deserve. And He gave us also the good things that we do not deserve. Amen? Kung tutuusin, pwede na talagang si Hagar ay pabayaan na dahil siya ay nagmalaki. No, siya ay nangutya, siya ay nambuli sa kanyang mistress or sa kanyang master. Pero during the time that he was in the desert, he was comforted and she was comforted and she was given a promise. Amen. Now God sees your brokenness. God sees your pain. So, number one to learn from this is the right perception about God. We need to have a right perception about God. Dapat magkaroon tayo ng tamang pananaw sa Diyos in every situation, in every challenge. Kapag may mga trials tayo, pag may mga challenge po tayo, laging sa Diyos po tayo babaling at magkaroon tayo ng tamang pananaw sa Diyos. We cannot please God. We cannot please man. Tandaan po natin, nobody can please man. We cannot please other people. Wag tayong mag-focus sa pagpi-please sa tao. People, kahit po tayo ay nakagawa ng mabuti sa kanila, sometimes they forget. No, they tend to forget, pero wag tayong mag-bitter. Pero ang tuon po natin, ang attention po natin, ang focus po natin ay sa Diyos. Let's have a right perception about God. Amen. Kahit nakagawa tayo ng mabuti at di tinanaw yan, wag po nating tignan yan against them, pero bumalik tayo sa Diyos. Amen. And marami po talaga ang tao na maaring may sabihin sa atin about us. Amen? No? But do not settle on what they say. But what is important in what God say? Because how we perceive God is connected to how we respond to the situation, especially during challenging times. Kaya tamang pananaw po patungkol sa Diyos. Kasi kung paano natin tinitignan ang Diyos, ganun din po tayo nagre-responde o nagre-respond sa bawat sitwasyon. Kapag nakita po natin na ang Diyos ay nagbabaliwala, madadown po tayo, madedepress tayo. Pero ang dapat natin pananaw sa Diyos, ang Diyos po ay may pakialam. Ang Diyos ay may pakialam sa iyo, mahal ka niya. In spite of our flaws, katulad ni Hagar, maaring nakita natin ang sarili natin ngayon si Hagar, ang daming may flaws talaga siya. No, siya ang nagsimula ng ano niya tinrigger niya yung si Sarah no, binuli niya Pero ganun pa man, no, minute ng Diyos si Hagar according dun sa need niya. Amen. Kasi si Lord, He's a God of restoration. Amen. God wants to restore you. Amen. Remember, God always see. Si David nga po, di ba? Si David was had been through a difficult situation. He been through the pain. Now, unang-una, God sees David's loyalty to Saul. Tandaan po natin, no, hindi man nakikita ng mga tao o pina-appreciate ng tao yung loyalty mo, yung ginagawa mo, but God sees the loyalty that you render. Amen. Si David nga, napaka-loyal kay Saul. Talagang binuwis niya ang kanyang buhay. Tinugtugan niya si Saul. Binuwis niya ang buhay niya para sa labanan, para mabigay ng panalo kay Saul. Pero ganun pa man, gusto pa rin siyang patayin na Saul. Pero hindi man niya nakita na Saul, nakita yan ng Diyos. God sees David's loyalty to Saul and God rewarded him to the highest position. Kaya yung mga mabubuti natin ginagawa, yung loyalty natin sa ating leader, yung loyalty natin sa pastor natin, yung loyalty na sa asawa, loyalty sa pamilya. Tama, God is the one who rewards it. Kaya nga si David, no, hindi niya ginalaw, hindi niya sinaktan si Saul. So the Lord entrusted him the highest position, naging hari siya. Naging hari siya, kaya tandaan nyo, nakikita ng Diyos ang loyalty mo. Nakikita ng Diyos ang mabubuti mong ginagawa and eventually the Lord will gonna promote you. Why? He sees your heart.
Amen. Pangalawa, God sees David's care to Nabal's flock. Si David talaga mabusilak ang puso niya. Nung panahon na siya po ay nag-struggle siya kay Saul, no? So meron siya mga tropa, ang ginagawa nila, wala talaga silang pangkain. Ang ginagawa nila, binabantayan po nila yung mga sheep, yung mga flock ng mga mayayaman. So iningatan niya, nag-watch out siya dun sa flock ni Nabal. Humihingi lang naman siya konting tulong ng pagkain, ng tubig. Aba, si Nabal, no, hindi tinanaw na utang na loob o hindi niya tinanaw na natulong yung ginawa ni David. Sabi, sino ba yan si David? Ba't ko bibigyan ng pera yan? Bakit bibigyan ko ng pagkain yan? Hindi ko naman kilala yan. In spite na nalaman niya na binantayan ni David at ng buong tropa niya, yung kanyang flock. Mahalaga po yun, tama? Pero hindi tinanaw yun ni Nabal. But God sees. God sees David's care to Nabal's flock. So God rewarded him with a good wife. Diba? Kaya, dapat galit na galit si David. Pero, dahil mabuti na lang si Nabal ay may mabuting asawa, si Abigail. Sabi niya, wag kang gaganti. Sabi niya, hayaan mo si Lord, wag mo nang dungisan ng kamay mo. Kaya, alam niyo, God made a way. Si Nabal na stroke hanggang sa na heart attack na. Kaya mabuti si Abigail, mabuting asawa, no? Kaya yung asawa ni Nabal, naging asawa ni David. So God sees David's care to Nabal's flock. God rewarded David with a good wife. Hallelujah. Di ba sabi ng Bible, a good wife comes from the Lord. Amen. Hallelujah. Tapikin mo yung katabi mo na asawa. Yan. Godly wife. Good wife comes from the Lord. Pagka may asawa kang mabuti, God rewarded you. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba, sa lahat ng asawa ni David, si Abigail ang pinakamamahal niya. Kasi napakabuting asawa talaga ni Abigail. Napakamasilbi. Amen. Now, and God sees David's intention to Ur. God corrected him. Ito naman, nakita din ng Diyos kahit na nagtatago na si David dun sa kanyang kasalanan, dun sa ginawa niya kay Ur, nakita niya ang intention. Amen. Pero ang Diyos napakabuti pa rin. Hindi pinatay ni Lord si David. Nung time na siya ay nagkasala. Nung time na pinapatay niya si Ur, nilagay niya sa battlefront pagkatapos lasingin. Pero, of course, God sees the intention. Hindi nakikita ng tao yan. No? Hindi nakita ng tao yan, pero ang Diyos nakikita. That's why God corrected David. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, God sees. Kaya nga naisulat po sa Psalm 139 verses 1 to 4, ito sinulat ni David, Lord, you have tested me, so you know all about me. Amen. No, this is our confidence that God knows you, God knows about you. Hallelujah. Our confidence na dahil hindi naman tayo perfect, pero kilala tayo ng Diyos, pero mahal niya tayo. Alam niya rin ang intention mo. Hindi nakikita ng mga tao yan, but God knows it. Yung nararanasan mo. Di ba, minsan makita, ang suplada niyan, ang taray niyan. Pero hindi nakikita ng tao na ikaw ay mabuting tao. Tama. No, the people did not see how your intention. Tama ba? So, mabuti na tayo ay kilala ng Diyos. This is our confidence. You know when I sit down and when I get up, you know my thoughts from far away. You know where I go and where I lie down. You know everything I do. No? Kaya nga God is omniscient. He knows everything. He knows everything about you. He knows everything about us. And Lord, you know what I want to say. And even before the words leave my mouth, alam ng Diyos, bago pa natin sabihin na salitain, God knows it because God sees. God sees your heart. Amen. Kaya nga nung pagpili kay David, si Samuel, nakita niya, uy, matitipuno to, malalaki ang katawan, mukhang malalakas to. Pero sabi ng Diyos, hindi siya. Hindi siya. Meron pa isang bunsong anak. Sabi niya, the people sees at the physical, but God look at the heart. Amen. Sabihin mo, buti na lang, God looks at the heart. Amen. Hallelujah. And pangalawa, God rewards what He sees.
God rewards what He sees. Nakikita ng Diyos, dire-reward niya kung ano ang nakikita niya. Amen. Sasabi sa Psalm 33:13, the Lord watches from heaven. He sees all people. Kita natin, God is involved. God can see what we are doing. As God watches us, ang tanong, will He be pleased? Habang tayo tinatanaw ng Diyos, matutuwa kaya ang Panginoon? Amen. Sabi sa Romans chapter 2 verse 6, God will reward each of us for what we have done. It is God who will gonna reward us. Amen. Kaya nga sabi ni Paul, do not be weary. Huwag kang mapagod in doing good, for in the perfect time, God will reward you. Amen. Hindi man niya na-appreciate ng kahit sino, hindi man niya nakikita ng kahit sino, ng leader mo, ng asawa mo, or anybody, ng teacher mo, ng boss mo, but it is God who will gonna reward your goodness. Amen. Sabi po sa Psalm 62:12, Lord, you are loving. Sabihin mo sa Lord, Lord, you are loving. You reward a person for what he does. Amen. Kanina po narinig ko sa prayer ng ating worship leader. Sabi niya, Lord, we confess our sin. You are just and righteous to forgive us. Amen. God is still good. Amen. God is always good. Kahit sa time ng correction, God is good. Amen. Meron pong isang story dyan, na merong isang servant, tapos yung master niya, yung king, paborito siya niyan kasi napakagaling na servant nito. Kung ano sabihin niya, ginagawa ng king. And lahat ng sasabi, kunyari, nagtagumpay sila sa labanan, sasabihin ng servant, God is good. Sabi ng servant, God is good all the time. Yan, Ano kaya kung halimbawa sila ay nakapag-build ng tower, sasabihin ng servant, God is good all the time. Ngayon, itong king po, pakiano nga yung Pauline, sila, sabihin mo, nag-speak pa ako. Sabing ganon, yung king ay mahilig siya mag-hunting nandun nung nag-hunting siya, hindi kasama yung servant, Ngayon, dahil hindi kasama yung servant, siya lang ang nag-hunting. Sa pag-hunting niya, naputol yung isa niyang daliri. Putol. Na dumaplis Tapos ngayon, nung pag-uwi niya sa palace, sabi niya, naputol yung kamay ko. Sabi niya sa servant, naputol yung daliri ko. Sabi niya, yung isang daliri. Sabi nung servant, God is good all the time. All the time, God is good. Nagalit yung hari. Sabi niya, anong God is good? All the time, God is good. Naputol na yung daliri ko. Sabi niya, ikulong to. Pinakulong niya yung servant. Tapos ngayon, yung ginawa ng hari, naghunting ulit siya. Sinama niya na ibang tropa niya, ibang servant niya, hindi nakasama kasi kinulong na nga Tapos ngayon, sa kanilang paghahunting, nahuli sila ng mga kanibal. Tapos, di syempre, inulam. In short, inulam yung mga kasama niyang mga servants. Siyempre, the best siya kasi hari siya Hari siya. Siya ang hinuli. Siya yung pinaka-dessert. Ngayon, yung pinaka-priest ng cannibal, di sabi, ito na yung dessert natin. Tapos, okay, ihahain na natin to. Pag-check up ng priest, may putol lang isang daliri. Sabi, hindi to pwedeng offering. Hindi to best. Mga Christian ng cannibal, alam nila yung the best. Hindi to pwede. Pakawalan na yan. Putol yung isang daliri. Tapos pagod, yung lahat ng mga kasamahan niya, naulam na. Siya na lang, yung hari na lang umuwi mag-isa sa kingdom niya, sa palasyo. Pag-uwi niya, pagod na pagod siya. Tapos, naalala niya yung servant. Sabi niya, naku, totoo pala, God is good. All the time and all the time, God is good. Sabi niya ganun. Pinakawalan niya yung servant. Sabi niya, naku, salamat talaga. Sabi niya ganun. Totoo pala yung sinabi mo, God is good. All the time and all the time, God is good. Kaya kung hindi na putol lang daliri ko, yari ako, maaring naulam na din ako, na-dessert na ako ng mga kanibal. Sabi niya, talaga po, God is good all the time God is good. Kasi kung di niyo ako kinulong, malamang kasama ako doon. Kasama po ako na iulam doon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah! God is good!
And all the time. God is good, kaya lahat ng mga bagay na inaalaw ni Lord sa buhay natin, akala natin it is painful, hindi siya maganda, pero may purpose. Amen. Hallelujah. And sabi then sa Proverbs 24:12, if you say, but we knew nothing about this, does not he who weighs the heart perceive it? Does not he who guards your life know it? Will he not repay everyone according to what they have done? It is God who will gonna reward us and who will gonna repay whatever we have done. Kaya nga kahit yung ginawa natin na nagkaroon ng consequence, yung mali nga ginawa natin na nagkaroon ng consequence, God is good. All the time, and all the time, God is good. Bakit? Kahit in the time of correction, God is good pa rin sa pagre-repay niya. Bakit? Kasi kung hindi tayo i-discipline, kung walang consequence, hindi tayo matututo. Tama. Magtutuloy-tuloy tayo sa mali. Magtutuloy-tuloy tayo sa kasalanan. Kaya, God sees. Amen. Amen. God sees. Yan, yung mabuti, yung masama, na nakikita niya yan. At the Lord respond accordingly. According to our needs. Kasi anak niya tayo. Amen. And last, God sees. Sabihin mo, God sees. Ano yung mga bagay na nakikita ng Diyos sa buhay natin? God sees my pain. Sabihin mo, God sees my pains. Hallelujah. Exodus 3:7, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So God sees our pain. Amen? No? Itong mga Israelites, no, yung mga Hudyo, during the time that they are in Egypt, sila grabe yung affliction nila, yung pains nila because they are under the slavery of Pharaoh. Umiyak sila sa Diyos, no? At sila ay pinakinggan ng Panginoon. God sees your pain. God sees your misery more than your fallacy. Ano ibig sabihin? Mas nakikita ng Diyos ang pain mo, nakikita niya yung misery mo kesa dun sa kahinaan mo. Hello? Kaya nga, napakabuti ng Diyos. Siya ay talaga'y Father. Ang mga tatay nga, kahit gano'n kapasaway ang anak, tama ang mga nanay, kahit pasaway ang anak. Pero pagka ang anak mo ay nakita mong umiiyak na, naghihirap na, grabe, lumalambot ang puso mo. Hello? So God sees our pain. He will be gracious whom He wanted to be gracious. Maawain siya. Kaya nga kung si Hagar, wala naman sa kanya ang pangako talaga na kay Sarah ang pangako. Si Hagar na imperfect. Si Hagar na nagkamali. Pero nakita ng Diyos ang kanyang pain. No? God responded to her needs. Hindi niya nakita yung kahinaan ni Hagar. Kaya si Lord walang favorite. God is so gracious, napakamawain ng ating Panginoon. Hello, kaya wag kang magtatampo, walang favorite si Lord. Hallelujah, kung makita niya yung brokenness mo, makita niya yung pain mo, just come to the Lord. Talagang God will respond to your needs. Hindi ka iwanan ng Panginoon. Amen. He will gonna comfort you. Hindi man ngayon, bibigyan ka niya ng sagot ngayon. Pero yung comfort mahalaga, yung peace mahalaga. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, when we are weak, we become strong because His grace abounds. Kaya nga sa panahon ng tayo'y mahina, tayo ay lumalakas. Bakit? Pinalalakas tayo ng Diyos. Amen. Sabi mo, God sees my pains. Amen. Kaya wag kang mag-isolate. Amen. Huwag kang gagawa ng kahit anong makasasama sa'yo o huwag mong iwawakasan ang buhay mo because God sees your pain. And God responded to our pains. Amen. Number 2, God sees my tears. Hallelujah. Alam ng Diyos ang bawat patak ng iyong luha. Amen. Sino dito nako-comfort? Amen. Minsan din natin nasasabi yung ating mga pinagdadaanan pero ang Diyos, sa Diyos tayo nakakaiyak. Tama ba? No, lalo na yung mga tatay, di minsan makapagsabi sa pamilya, sa asawa. Hello, kasi syempre, feeling strong. Feeling strong. Diba? Pero alam niyo po, pwede tayong umiyak sa Diyos. Anong sabi sa Psalm 56:8? You keep track of all my sorrows. Hallelujah, may record pala si Lord ng mga sorrows mo. And sabi yan, you have collected all my tears in your battle. Kaya yung bawat iyak natin ay mahalaga sa Diyos. Sinasahod niya, nilalagay niya sa bote. You have recorded each one in your book.
Hallelujah. Kung di presyo siya, hindi sasahod ni Lord dyan. Nakikita niya kasi throughout of that tears is your brokenness. Amen. Kaya nga sabi, blessed are those who are poor in spirit, for they will be comforted. Amen. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Amen. Mas gusto ni Lord na we go through the brokenness and we go through the pains because God became our only solution or source. Amen. No, dumadating tayo sa point na wala na, hindi na tayo nagdedepende sa tao, hindi na tayo nagdedepende sa sarili natin, kundi sa Diyos na lang. But God loves it when we depend fully on Him. Sabi sa 2 Kings 25, no, naalala niyo po si Hezekiah nung siya ay nagkasakit. Umiyak siya sa Diyos. Hari yan umiyak siya. Hindi niya ginamit ang pera niya, hindi ginamit ang gold, yung influence niya para sa gumaling. Alam niya po talaga na ang kagalingan ay hindi madadala ng pera, kundi ang buhay ay galing sa Diyos. Kaya sa Diyos siya umiyak. Sabi niya, Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Bigyan mo pa ako ng extended life. Anong sabi dyan? Thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Hallelujah. Nakikita ng Diyos ang pag-iyak mo. Dahil tayo pag umiyak sa Diyos, nabobroken tayo, nahahumble tayo. Gusto ni Lord talaga, alam mo sabi, God is close to the brokenhearted and He gives grace to the humble. Sabi niya, I have seen your prayer. Surely, I'm gonna heal you. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, umiyak ka lang sa Diyos. And surely, I'm gonna heal you. Hallelujah. And it is not strange for Jesus our pains. Hindi po yan bago kay Jesus. Hindi po tayo i-condemn na hindi niya sasabihin, para yan lang. Iniiyakan mo. Hindi mo maririnig kay Jesus yan. Kasi mismong si Jesus, He Himself, suffer loss. Tama. Diba? Nung nawala si Lazarus, he was broken. And Jesus wept. Mismo ang ating Panginoong Jesus ay umiyak. Tumulo ang kanyang luha nung siya ay nawalan. Namatay ang kanyang best friend na si Lazarus. Namatay din yung kanyang pinsan na si John the Baptist. Diba? Nakaranas siya ng mga losses at umiyak din ang Panginoon. Kaya ramdam na ramdam ka ni Lord. Hallelujah. And God is working even in our pains. Hallelujah. Never think na baliwala kay Lord ang pinagdadaanan mo. God is working in your pains. Amen. Just wait upon the Lord. And sabi sa Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increase the power to the weak. And He gives grace and He gives strength to those who wait upon the Lord. He renew the strength of those who wait upon Him. Amen. And in our exhaustion, in our tiredness, God is the source of our strength. Amen. Sabihin mo, God sees my tears. And pangatlo, God sees my intention. Psalm 139 verse 2, you know when I sit down and when I rise up. You know and you discern my thoughts from afar. Amen. Kaya nga sabi din ng Bible, no? Search my heart. Search my heart, Lord. Kaya bago po tayo mag-react sa bawat sitwasyon, bago tayo magturo ng kung sino ang mali, lagi natin ipapasearch ang puso natin. Amen? Hallelujah. That is humbleness. Lord, isearch mo yung puso ko. Huwag tayo agad magturo, mali siya. No, isabihin mo, Lord, isearch mo ang puso ko at baguhin mo ang puso ko because God knows our intention. Amen? We cannot cover up. Hindi po tayo pwede magtago sa Diyos. Alam niya kaya mabuti po talaga ang puso natin laging hayag sa Diyos. At kung ito, Lord, kung may pagkakamali, ituwid mo po. Amen. At ang Lord po ay nagko-correct. Kaya nga sabi niya sa Psalm, a broken spirit and a contrite heart is what God look after or His desire. Kaya nung si David din po nagkamali, kumanta siya Ang sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right
Spirit in me. Amen. Avoid pointing out. Minsan tayo, di ba, nagre-react tayo ng ganon. Pero, after that, makaka-realize tayo, pag upo natin sa ating panalangin, Lord, search my heart. Amen, because God sees our intention. Sabihin mo, God sees my intention. Pang-apat, God sees my needs. Hallelujah. Matthew 6:8, for your Father knows exactly what you need even before you ask Him. Amen? Now, God, the Father knows exactly what you need before you ask Him. Kaya lahat ng pangangailangan natin, idulog natin sa Panginoon. He knows exactly kung ano ang kailangan mo. He knows exactly na kung sino ang kailangan mong mapapangasawa. He knows exactly kung anong business ang para sa'yo, anong course ang para sa'yo. Amen ba? So, trust Him. Trust Him in your needs. And panglima, God sees my desires. Psalm 37:4, sabi, delight yourself in the Lord and He will give you the desires and petitions of your heart. God also is delighted in giving our desires. Pero gusto muna ni Lord itest yung puso natin na hindi tayo dun lang sa desire natin nakafocus, pero ang puso natin totally, completely is focused on God. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi si Jabez, nanalangin siya. Inihagyag niya ang kanyang desire. Sabi sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Jabez called out to God. Kaya nga pwede tayong manalangin, Lord. Kaya to tawag dito, prayer of Jabez. He called out to God, if only you would bless me and enlarge my territory. Hallelujah. Ito yung desire ni Jabez. Lord, enlarge my territory. Express your desires to the Lord. And sabi niya, may your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted the desire of Jabez. Amen. Hallelujah. So, God sees my desires. Sabihin mo, God sees my desires. Ano ang desire mo ngayon? Delight yourself in the Lord. He will give the desire of your heart. Call upon His name. Express your desire. Amen. Hallelujah. And number 6, last po, God sees my future. Jeremiah 29:11, for I know what I have planned for you, says the Lord. I have planned to prosper you and not to harm you. I have planned to give you hope and a future filled with hope. Nakikita po ng Diyos ang bukas, ang kinabukasan, ang future mo. Amen. Hallelujah. The God who sees, siya po ang ating pagtiwalaan. Amen. Maraming tao ang nangako sa atin, maaaring magulang natin nangako sa atin, kaibigan natin nangako sa atin, ang leader natin nangako sa atin, but they are all limited. Amen, Si Lord lang, kapag ganito po ang perspective natin that God sees my future, we will not be afraid. Hallelujah. Hindi ka matatakot sa kakulangan. Hindi ka matatakot kung ikaw ay may makunan man. Alam mo na God sees your future. Si Lord pa rin talaga magbibigay sa iyo ng blessing. Amen. Kaya nga si Abraham, nung binibigyan siya ng hari, sabi niya, hindi na, sa iyo na yan. Baka sabihin mo, ikaw pa nagpayaman sa akin . Bakit? Because Abraham sees, he knows that God sees his future. Amen. Sabi po sa Hebrews 4:13, nothing is hidden from God. He sees through everything and will have to tell Him the truth. Amen. He sees through everything. Kailangan lang natin maging honest tayo sa Lord. Sabihin natin kung ano ang nilalaman ng ating puso. Amen. Ito man ay maganda o hindi maganda, be honest with God. Jeremiah 17 verse 10, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Itong verse na po ito, magbibigay sa atin ng comfort, but at the same time, magbibigay din po ng fear of the Lord. Bakit? Walang nalilingid sa Diyos. Amen. Ito man ay lihim. Ito ay lihim, na ginagawa natin ng kabutihan. Comfort natin yan. Amen, na alam natin na ang Diyos ang magre-reward sa lahat ng mabuti nating ginawa. Pero kapag may ginagawa din po tayong lihim, alam natin, di man alam ng iba,
ito ang mag-ano sa atin maiisip natin na wala nga nakakikitang ibang tao sa akin, pero ang Diyos nakikita niya. Amen. That's why it's very important. Kaya kahit yung pagbibigay natin, God knows the intention of our hearts kapag nagbigay tayo. Amen? No? God knows when we give to glorify His name and to honor Him, then God will reward your heart. Pero the intention just to please people, no, just to brag, God knows it. Amen. Kaya importante po na yung puso natin lagi nating ipapasiyasat sa Diyos. 1 Timothy 5:25, in the same way, good deeds are obvious, and even those that are not obvious cannot remain hidden. Imagine nyo po, no? Yung mga ginagawa natin na obvious, alam ni Lord yan, alam ng mga tao, pero yung mga hindi halata, hindi yan mananatiling hidden. Katulad si Mordecai. Si Mordecai may ginawa siyang mabuti. Tama? Hindi nalaman ng hari yun. Sinabi niya yung conspiracy na para papatayin ng hari. So, dahil sa ginawa niyang kabutihan, na espera ang hari, hindi napatay, pero hindi siya nabigyan ng reward. Pero hindi hinayaan ni Lord na hindi malaman yung ginawang kabutihan ni Mordecai. One day, one night, hindi pinatulog ng Lord yung hari. Nabasa, ito pa lang si Mordecai ay gumawa ng kabutihan. Ano ang magandang reward niya? Amen? One day, sabihin mo sa katabi mo, one day, God will reward the good deeds that you have done. Amen. Sabi sa Ephesians chapter 6 verses 7 to 8, kaya nga work with enthusiasm. Work with enthusiasm. Lahat ng ginagawa natin, no, yung puso natin, lagi natin yan babantayan. Pagka tayo naglilingkod sa Diyos, tumutulong tayo sa ibang tao, not with complaint. Do not work with complaint, but work with enthusiasm, as though you were working for the Lord rather than for people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good he does, whether he is a slave or free. Kaya alam niya na ang buti ng Diyos. Nakita niya yung ginawa ni Hagar No, hindi nakita ni Hagar yung pagbubuli ni Hagar kay Sarah. Ang nakita ni Lord, si Hagar naging mabuting servant. Pumayag siya. Ama, nagpa-submit siya kay Abraham. Kaya nga sabi, bumalik ka dun. Bumalik ka kay Sarah, bumalik ka kay Abraham. And God reward Hagar. Kaya ayan sa Genesis 16:9, sabi, the angel of the Lord said to her, go home to your mistress and obey her. The angel of the Lord said, I will give you many descendants, they cannot counted. The Lord will gonna bless you. Amen. Follow the instruction of God. Go home, go back. Amen. The God who sees you is the God who protects you. The God who sees you is the God who sustains you. The God who sees you is the God who saves you. The God who sees you is the God who corrects you, instructs you, blesses you, and multiplies you. Amen. The God who sees you is the God who loves you unconditionally. Kitang-kita tayo ng Diyos. Kitang-kita niya rin ang ating mga weaknesses, imperfection, and weaknesses, flaws, but He loves us unconditionally. Kaya sabi sa Romans 5:8, God shows His love for us in that while we were sinners, Christ died for us. Amen. Hallelujah. Kaya ito pang iwanan ko sa inyo, mga kapatid, mga anak. Remember, during your hardest time, God is compassionate to you. Amen. God is compassionate to you. Naaawa siya sa atin. Nahahabag siya sa atin. Siya ay katulad ng tatay na gusto tayong iahon doon sa ating misery and pains. God is so compassionate. Number 2, God is intimately involved in our situation. Kaya nga, huwag kang magdedepende sa sinasabi ng tao o sa treatment ng tao. Sa Diyos ka dumepende because God is compassionate and God is involved in your situation. He is not a distant observer. Sabihin mo sa Lord, sabihin mo sa katabi mo, He is not a distant observer. Hindi siya parang nandun lang sa gilid para inoobserbahan ka kung ikaw ba'y madadapa, ikaw ba'y makakatapos. No!
God is with you. God is beside you. Amen. God is cheering you. Inaalalayan ka ng Diyos. Bibinabangon ka ng Diyos. Amen. And number 2, during your hardest time, God is working even we cannot see. Amen. Hallelujah. God is working. Kaya nga yung kanta natin na dinedeclare natin, even though we cannot see, He's working. Kantahin mo nga. Can see Him working. Even when we're working, He never stopped working. Amen. Hallelujah. Always remember, even during your hardest time, God is compassionate, God is intimately involved, and God is working even today. Ngayon, na nasasaktan ka, God is working. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. At ito naman ang iwanan ko instruction. So, during the lowliest time, do not run away. Huwag kang tumakbo, huwag kang lumayo. Hallelujah. Instead, run to Him and draw your strength from the Lord. Huwag kang tumakbo palayo sa Diyos. Tumakbo ka papalapit sa Diyos. Amen. Kasi pag lumayo ka sa Diyos, nako, nag-iintay ang mga devourer. Nag-iintay si Satanas para ikaw ay lapain. Pero lumapit ka during your most vulnerable time, tumakbo ka sa tatay. Sa tatay natin sa langit. And He will gonna protect us during the weakest time. Alam niyo po, mahal niya tayo, hindi dahil strong tayo. Mahal niya tayo even in our weakest time. Amen. Kaya nga, ang dapat natin takbuhan yung tatay natin sa langit. Kasi pagka sa Diyos tayo tumakbo, yayakapin niya tayo at poproteksyonan niya tayo during the time na tayo po ay pinakamahina. Amen. Kaya, do not run away from God. Run to Him. Sabihin mo, run to the Father. And sabi, number 2, go back and submit. Kung ikaw ay lumayo na, ito ang sinabi ng anghel kay Hagar, go back and submit. Bumalik ka sa Diyos. Amen. God is teaching us the power of surrender and let go of our self-dependence. Hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Hindi mo kayang proteksyonan ang sarili mong mag-isa. Amen. Kaya sabi, go back. Go back to your spiritual family. Go back to your leader. Go back to your pastor. Hallelujah. Surrender. Let go of your self-dependence. Hindi mo pwedeng proteksyonan ang sarili mo, especially during the time that you are weak. Kailangan mo ng panalangin ng iba. Kailangan mo ng proteksyon ng iba. Amen. Sabi, go back and submit. Then, when we surrender, we will find true peace and strength. Amen. And number 3, believe that God will reward your unseen service. Maniwala ka na i-reward ni Lord yung mga bagay na ginawa mo na hindi nakikita ng tao, na hindi na-appreciate ng ibang tao, but God sees it. He will gonna reward it in due time, at the right time. And more than anything else, He gave Himself to us as a reward. Enough na nakasama natin si Lord. Tama ba? Enough na yung presensya na kasama natin. Kaya nga sabi ni Moses kay Lord, Lord, kung hindi ka rin lang sasama sa amin, wag mo na kaming paalisin sa lugar na to. Because your presence is our reward. Your presence is our favor. Amen. Hallelujah. Kaya pag nasa iyo na ang lahat, di ka matatakot na alisan ka pa ng kahit ano. Amen. Hallelujah. Kaya yung attachment natin talaga kay Lord. Yung ating umbilical cord dapat na kay Lord. Tama? Yung baby, di ba? May umbilical cord sa mother. Fully dependent on the mother. Same with us, yung umbilical cord natin sa Diyos. Hindi natin yan puputulin. Amen. So, ngayong umaga po, kung may manararanasan ka, yung sitwasyon mo, very challenging situation. Maybe you are lonely, you are unwanted, you are unloved, you are rejected. Hindi man mabago po ngayon ang sitwasyon mo. Ipag-pray mo ngayong umaga, ikaw muna ang baguhin ni Lord. Amen. Si Hagar po, di pa nabago ang sitwasyon niya. Slave pa din siya. Tama? No? Hindi naman siya agad naging mother of multitude. Pero, hindi man nabago ang sitwasyon niya, una siyang binago ni Lord.
Amen. Kaya sabi niya, go back and submit. Because the God who sees will reward those who humble. God caused Hagar's child to multiply. Alam niyo po ba, pagkatapos ng mga ilang taon, yung anak niya naging father of nation din. Tama? No, si Ishmael. Nag-multiply si Ishmael. And she put her hope, Hagar put her hope in the Lord and God's promise. Amen. Hindi natin pag-uusapan yung imperfection. Si Satan kasi gusto niya lagi pag-usapan yung imperfection eh. Now, gusto niya lagi talaga nagkikriticize eh. Gusto niya lagi dinidiscuss kung ano yung mali, kung ano yung imperfect sa'yo para mawalan ka ng confidence sa sarili mo at mawalan ka ng confidence sa pagmamahal ng Diyos. Pero si Lord, iba. Hallelujah. He loves you as His child. He has a plan for you. Amen. Kaya nga si Hagar, nabalik yung confidence niya eh. No? After the depression, binalik ng Diyos, inilagay niyang tiwala niya sa pangako at sa pag-asa niya sa Diyos. And she became the great grandmother of one of the strongest nations. Amen. Naging lola siya ng isa sa pinakamalakas na bansa. Hello. The Lord done what He had promised to Hagar. Amen. The God who sees is the God who will reward. Amen. Hallelujah. From the inside out, the journey, yung journey natin, maaring may mga peklat yan, scar. Pero tandaan nyo yung scar natin, it is a testament of God's faithfulness. Amen? Sino dito may mga scar? Scar ng rejection, scar ng unwanted, scar ng unlove. But that scar is the testament of God's faithfulness. It is a reminder of the battles that you have overcome. Amen? It is God who caused you to overcome and to have victory. Just wait for His perfect timing. Allow Him to strengthen your character. Amen. Hallelujah. Because God sees you. Alam niya kung anong kailangan mo at the moment. Hallelujah. And even we do not yet see the answer at the moment, what gives us the courage is seeing Him. Hindi man natin nakikita pa ang solusyon ngayon. Medyo nararamdaman pa natin yung pain. Hindi pa natin nakikita ang sagot sa ngayon. Pero ito ay magbigay ng courage at lakas ng loob sa atin na ang pinakamahalaga muna ma-encounter natin si Lord. Katulad ni Hagar, na-encounter niya si Lord sa desert. Amen. Hallelujah. Encounter God during your pain. Amen. Si Lord talaga mag-initiate niyan. Punta ka sa kwarto, pray ka, umiyak ka. Kung habang nagdadrive ka, napapaiyak, umiyak ka. It's the best place kung saan pinupour out natin yung puso natin sa Diyos. Amen? And God sees every details of your situation. And God is in control. Amen? Tayo po tayong lahat. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Taas natin ang ating kamay kung nakikita natin ang life natin sa life ni Hagar. Lord, you sees my pain. Lord, you sees my tears. Lord, you sees my intention. Lord, you sees my service. Walang nakakatakas kay Lord. Walang nakakatakas sa mata ng Diyos. Amen. Hallelujah. And now, declare to yourself that God sees you. Hallelujah. I-declare po natin sa oras na ito habang nakataas ang ating mga kamay. The God who sees me is the God who protects me. The God who sees me is the God who saves me. The God who sees me is the God who sustains me. The God who sees me is the God who corrects me. The God who sees me is the God who instructs me. The God who sees me is the God who blesses me. And the God who sees me is the God
who will multiply me. Hallelujah! Hallelujah! Lord, salamat po ng marami, Panginoon. We are declaring, Lord God, hallelujah! It is the God who sees us and God love us unconditionally. Lord, we put our trust in you. Lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos, itaas mo ang kamay mo. Hallelujah! Hallelujah! Lord, we will not run away from you. We will continue to surrender ourselves to you, and we will continue to believe in your promises. Lord, we will wait at the right time because you are faithful. Lord, we are undergoing through this pain, but we believe that one day this pain will become a joyful celebration for us. Thank you so much, Lord, and all the glory, all the praises, and all